Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, sa vlog natin ngayon, sa programa natin, pag-uusapan natin itong SONA ni Presidente Bongbong Marcos. That will be this afternoon. Okay, panoorin natin yan. O State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. So that will be around 3 o'clock in the afternoon siguro mag-start, no? Kasi walang exact time na ibinigay. Siguro na baka siguro sa security na rin issues, no? So expect tayo that will be 3 p.m. to 6 p.m. sa basing sa ating experience sa panahon ni Pangulong Duterte, no, sa previous administration. Siguro diyan mga 3 to 6 yung kanyang SONA mamaya. So this will be held sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City, House of the Representative. Okay? So, tungkol sa speech ni Presidente Bongbong Marcos ay maraming nagtatalo dito, mga political expert, no, kung ano raw ang gagamitin ni Presidente Bongbong Marcos. Tagalog ba o Ingles ang gagamitin? No? So, para sa akin, no, it could be a combined speech siguro. No? Okay lang kung magtagalog siya, okay lang kapag mag-Ingles. Kasi if mag-Ingles siya, no, mabuti na rin para yung mga foreign leaders ay makaunawa rin, no, kung ano yung mga bagay-bagay na update tungkol sa kalagayan natin sa bansang Pilipinas, no, kung ano na yung mga nagawa ni Presidente Bongbong Marcos. So, English is also a good approach sa kanyang speech mamaya, no? At yung Tagalog naman, okay rin para sa akin kung magtagalog siya kasi to the level sa masang Pilipino, ordinaryong Pilipino ay makaunawa rin, no? Kung ano ang ibig sabihin sa mga explanation, sa mga ideas ni Presidente Bongbong Marcos. At least yung mga level ng middle class at yung mga mahihirap ay maunawaan kung ano na talaga yung status natin sa Pilipinas. Okay? So, para sa akin, yung Tagalog at ang English na speech ni Presidente Bongbong Marcos will be a good approach, no? Yan ang sabi kasi ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang latest na interview, no? Siya mismo sabi ni Atty. Vic Rodriguez na si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang gumawa sa kanyang speech, no? Kung matatandaan natin yung I will not mention names but yung ibang mga presidenteng nagdaan, no, meron silang secretaries or mga writers na nagsusulat sa kanilang speech, no, pero bigyan lang sila ng mga keyword na yung keyword or outline kung ano yung laman ng speech at elaborate diyan ng mga secretaries ng Pangulo at babasahin niya ng Pangulo at finalize yan, i-check if okay na ba. So ganyan yung iba. Ngunit ngayon yung kay Presidente Bongbong Marcos, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, siya mismo ang gumawa na kanyang speech. Kahit raw itong si Presidente Bongbong Marcos ay very busy sa kanyang mga meetings with the different departments. No? Alam naman natin na araw-araw iba't ibang departamento ng at agencies sa gobyerno ang kanyang hinaharap nag-meeting. Kaya yung kanyang paggawa ng kanyang speech, medyo konti na lang yung oras. Siguro pagkatapos na ng trabaho, gagawa siya ng kung ano yung isasabi niyang speech mamayang hapon. I'm looking forward na kanyang speech tapos na ito, no? So, meron na lang sigurong konting may mga secretary siguro ditong nag-type ng kanyang mga speech, no? Hindi natin alam, no? Kung meron bang teleprompter mamaya, no? Na outline lang ba or depende na yan kay Presidente Bongbong Marcos. So, yan ang expectation natin mamaya. Hindi pa natin alam. Tingnan lang na natin. So,
sabi dito, what to expect during the State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, no? Marami nang sabi mga political expert, mga politiko na kung ano yung laman ng speech ni Pangulong Bongbong Marcos. So para sa akin, isa na dito yung Department of Agriculture. This is one of the highlights siguro na pag-usapan ni Presidente Bongbong Marcos kasi siya na mismo ang tumutok kay dito sa Department of Agriculture. Siya na ang naging secretary. So alam kong mamaya ilahad niya itong mga kaganapan, mga updates tungkol dito sa Department of Agriculture. Importante ito, no? At isa pa dito yung Department of Education, no? This is also important, highlights sa kanyang SONA mamaya kasi involved dito yung Vice President na si Inday Sara Duterte na siya ang secretary dito at yung former secretary na si Secretary Briones ay consultant na ni Vice President Inday Sara Duterte. So magaling itong Department of Education. So highlight, isa ito sa mga highlights mamaya, no, kung paano gagawin ni Presidente Bongbong Marcos at ni Vice President Inday Sara Duterte ang quality of education, paano nila gawin ito na tataas yung mga yung sa K-12. So expect tayo diyan na isa ito sa mga highlights mamaya. At alam ko rin guys na yung ekonomiya ng bansa, pag-uusapan ito mamaya ng ating Pangulo. Dahil nga lugmok tayo sa ating ekonomiya during the pandemic in COVID-19, no? So alam ko pag-uusapan rin itong economic recovery. So yan, this will be also one of the highlights kung papaano i-recover natin yung mga na-damage natin na dahil sa COVID-19, no? Especially on the economic side sa bansa natin. At ito, importante rin ito, yung Department of Energy, no? Let's wait and see kung ano ang isasabi tungkol dito sa nuclear power plant, no? Kasi alam naman natin na maraming mga Pilipino, taong bayan na yung hinanaing ng taong bayan na mahal na talaga ang kuryente ngayon, no? Super mahal. So alam kong isa rin ito sa mga highlights ni Presidente Bongbong Marcos kung papaano niya gawin itong Department of Energy, kung ano na ang status ng nuclear power plant, no? Kasi matutuloy na ba ito o hindi pa natin alam, no? So let's wait and see mamaya kung ano ang kanyang masasabi dito. Also guys, very important, no? Mamaya yung DOH, isa rin ito sa mga bagay na dapat i-explain ni Presidente Bongbong Marcos kasi alam naman natin itong Department of Health na halos lahat tayo mamamayang Pilipino, no, isa ito sa mga hinaing natin na yung mahal talaga magkasakit ngayon sa ating bansa. So itong DOH na naging issue ito sa panahon ni Presidente former President sa administrasyon ni Pangulong Duterte, former President, na isa ito sa mga problema natin na especially na nagka-COVID pa. So let's expect na ito rin isa sa highlights ng ating Pangulo. Kasi siguro ilahad niya yung update tungkol sa kung papaano ito yung ano ba, yung makatutulong sa mga mahihirap kasi the most yung mga mahihirap talaga yung naapektahan dito sa when it comes to health natin, no? Kasi no problem about the rich dito sa ating Pilipinas kasi they can afford, no? But sa atin, no, sa middle class at sa mga mahihirap, medyo
isa itong pinaka-importante na aabangan natin itong Department of Health kasi makatutulong ito sa atin. At yung expect tayo sa kanyang speech mamaya na yung tungkol sa mga bagay na dapat niyang ipagpatuloy sa previous administration, no? So ano na ang mga updates doon, especially on the war on drugs, no? Kung ano na ang ganap doon, no? Napatuloy ba? Kasi kung matatandaan natin, guys, yung interview ni former President Duterte sa SMNI, sabi ni former President na mas mabuti kung ito raw administrasyon ni PBBM ay mas stricto pa sa kanya. Yan ang sabi niya. So, let's wait and see kung anong masasabi ni Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa war on drugs. Okay? So, sa DPWH naman, no? Sa Department of Public Works and Highways, sa Build program noon by Tugade, no? I know isa rin itong pag-uusapan ni Presidente Bongbong Marcos kung ano yung mga itutuloy na proyekto ni yung nasimula na kay Pangulong Duterte, no, former president. So i-update tayo dito ni Presidente Bongbong Marcos mamaya. So at ano rin yung mga kanyang priorities na mga build para sa ekonomiya natin, no? So expect tayo diyan at marami pang iba, many to mention. So mamaya guys, aabangan natin itong SONA ng ating Pangulo. Okay? That will be mamayang hapon, no? Halos lahat ng mga channels ay mag-live siguro niyan. So lahat tayo makakakita, no? There are also schools nga na pinahihinto yung klase para lang makapanood dito sa SONA ng ating presidente. So meron ng mga hindi pa nga nakapag-SONA itong ating presidente, meron ng mga political experts, mga politiko, no, na nag-criticize na dito sa magiging SONA ni Pangulong Duterte na hindi Pangulong BBM, no? So isa na dito, no, mga critic ay yung mga senador. After yan, nakasanayan na yan na right after the SONA of a president, itong mga senador, number one itong palabas ng kanilang mga kritiko after the SONA. Kung nagugustuhan ba sila, kung nakukulangan ba sila. Ganyan ang mga, let's expect na ganyan ang mangyayari, no? Sa mga congressman rin, may sarili yan, Makabayan Black, siguro yan, mag-critic na naman dito. Okay? At sa mga number one, mga kalaban ni Presidente Bongbong Marcos, itong Dilawan at mga Pinklawan. Siguro na naman na kritik ito. Especially Leni Robredo. Expect na tayo dyan, no? So let's wait and see kung ano yung kanilang i-critic tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, no? For almost a month sa kanyang pagserbisyo na bilang presidente. Expect na tayo dyan. Dilawan at Pinklawan. Di na ako magulat dyan. At dahil dito sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos, no, itong mga rallyista yung nasa ilalim, nag-iingay na naman. Hindi pa nga nakapag SONA itong presidente ay nagpa-presko na yung iba. Si Renato Reyes, na kung ano ang kanilang mga gagawin during the SONA. Nakalagay pa dyan, never again, never forget. Para sa akin, by the way, itong mga rallyista nito ay pupwesto sila sa Commonwealth, no? Diyan sila ipupwesto. Bawal silang magiging unruly, no? Bawal silang magsunog kasi yung matatandaan natin yung mga rally, lalagayan sila ng mukha ng presidente at susunugin nila. So bawal na yun. May ibang mga rallyistang pumalag tungkol dito, no? Kasi pinagbabawal na yan kasi unruly acts yan eh. Yan ang sabi ng kapulisan, no? So bawal silang pumunta malapit sa SONA diyan sa Batasang Pamansa, no? So sabi ng mga kapulisan sa Commonwealth ang kanilang venue.
at meron ring mga pro-administration na mga rallyista. Same. They are treated equally by the anti and the pro. Okay? So, ganyan. So, hindi rin makalapit sila sa near the batasan pabansa. So, ang komento ko dito, no? Para sa akin, it's a waste of time yung rally-rally na yan. Kasi ilan na ang nagdaang presidente, lagi silang mag-rally-rally. Wala namang nagawa itong kabutihan, wala namang pagbabagong nagawa yung ganyang rally-rally. So para sa akin, it's a waste of time, waste of energy, waste of mga laway na tumalsik dyan. Walang nagawa ng rally-rally. Masasabi ko lang itong rally-rally na ito, papansin lang ito. This is my opinion, ha? Huwag kayong magalit. This is my own opinion. Yung mga rally-rally nyo, para sa akin, useless kasi pinakikinggan naman kayo eh. No? Pero sa style ng mga rally-rally nyo, na magsisigaw kayo sa daan, makakreate lang kayo ng chaos eh. Makakreate lang kayo ng mga kaguluhan. No? Posible. Yeah? Hindi ko maka-judge right away, but posible kayong maka-create ng chaos. So, para sa akin, useless yan. Mga rally-rally na yan. Kasi proven and tested na yan na lagi kayong nagkaganyan pero walang pagbabago sa ating bansa pa rin. No? Magulo lang ang naidulot nito. Para sa akin yan. Okay? So, ilang mga presidente na ang nagdaan, yan ang mga ginagawa nila. Comment kayo dyan. Kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react kayo tungkol sa ano ang ekspektasyon nyo sa SONA mamaya ng ating Pangulo. At mag-comment, mag-react kayo kung ano ang masasabi nyo tungkol dito sa never-ending na rally kahit sinong presidente itong mga rallyista na ito. Okay? So, we will hope for the best for our president, no? Para sa iunlad ng ating bayan. At yun na nga, no? Expect tayo ng mga kritik, no? Masamang kritik at magagaling din na mga kritik ng mga political analyst. Okay? So that will be mamayang hapon, abang-abang tayo. Mga audience ko dito, inikayat ko kayong manood mamaya sa SONA ng ating presidente. Okay? So libre kayong mag-comment, mag-react dyan sa ilalim tungkol sa ating topic ngayon. Okay? Importante guys na itong video na ito natin sa YouTube, i-like nyo para maraming makanood dito na mag-generate yung algorithm sa YouTube na update tungkol dito sa ating paglaban ang ating Pangulo. Okay? So like na lahat and also i-subscribe sa aking channel Don Mar TV para lagi kayong updated tungkol sa balita ng ating administrasyong Marcos. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. So see you in my next video. Kita-kita tayo sa next video. Mag-comment tayo sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Have a great day and God bless everyone.